DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Nakapagpasya na ako. Hindi na ako kakandidato sa susunod na eleksyon. Bakit naman, Ma? Tama na siguro yung 2 term. Ayoko na. Pagod na ako makipaglaro sa maruming sistema ng politika. Nakakapagod talaga, Mama. Mahirap lumangoy ng salungat sa agos ng tubig. Bakit niyo pahihirapan ng inyong mga sarili? Kung pwede naman kayo makiayon sa nakagawian nating sistema at kalakaran. Ang inaayunan na yung tama at hindi ang mali. Kaya hindi umaasenso ng ating bansa dahil napakaraming bulok na trapong katulad mo, Kuya Brando. Pwede ba, Ramil? Humarap ka muna sa salamin bago ka magsalita ng ganyan. Huwag kang magmalinis dahil mabaho at marumi ka rin. Mga anak, pinagsamantalahan mo at inanakan ng dati nating katulong. Meron kaming relasyon kaya hindi ko siya pinagsamantalahan. At isa pa, wala yung kinalaman sa pagiging mayor ko dahil wala pa ako sa mundo ng politika nang mangyari yun. Kahit ano pa ang sabihin mo, ano ba kayo? Dungis pa rin sa ating pangalan ang ginawa mo. Mas malaking dungis pa rin ang iyong pagiging korap. Isang katerbang kaso mo sa ombudsman. Pwede ba tama na yan? Maghintay na lamang kayo ng update. I-anunsyo ko na ang pasya ko sa susunod na pagpupulong ng ating partido. Bahala kayo, Ma. Kung yan ang desisyon nyo, siguro pwedeng ako na lang ang kumandidato bilang gobernador ng ating lalawigan. Bakit, Kuya Brando? Nakasisiguro ka bang ikaw ang pipiliin ng ating partido? At sino sa palagay mo? Ikaw? Pareho nating alam na kulelat ka sa survey at ako ang nangunguna. Kaya huwag ka nang umasa.
Alam niyo namang hindi ako pwedeng kumandidato bilang congressman dahil pangatlong term ko na ngayon. Kaya gusto kong kumandidato bilang gobernador. Ang problema, interesado rin ang kapatid mo na kumandidato sa inaasa mong posisyon. Kaya nga, Ma, kumbinsihin niyo si Ramil na tumakbo na lang uli bilang mayor. Total nakakadalawang term pa lang siya. Kapag nagpa siya sa Ramil na kumandidato bilang gobernador, wala na ako magagawa. At gaya ng nasabi ko, ang partido natin ang pipili ng kandidato. At si Ramil ang malamang na mapili. If that's the case, I have no other option except to run for governor as independent candidate. Nahihibang ka na ba? Kapag kinalaban mo yung kapatid, sigurado pareho kayo matatalo. Basta ako ang dapat magmana ng upuan niyo. Ako ang susunod na gobernador ng ating lalawigan. Ako lang, Ma. Ako lang at wala nang iba. Sigurado po kayo, Ma'am Alicia? Malamang na ang dalawa ninyong anak ang magbabanggaan kapag hindi kayo kumandidato sa susunod na eleksyon. Tama ka. Ngayon pala nagigirian na sila eh. Pero ayoko na talaga. Alam mo namang wala akong alam sa politika. Nagkataon lang na napaslang yung asawa ko. Kaya ako ang ibinoto ng mga kababayan natin. Pero sinikap naman ninyong maging isang mabuting lingkod ng bayan, katulad ng asawa nyo. Oo, ginawa ko ang lahat. Pero nabigo pa rin akong sugpuin ang talamak na problema sa droga at weteng. Natakot kasi akong matulad sa sinapit ni Alfonso. Mahirap, Henry. Napakahirap. Mag-iisang matinong politiko. Isa kang abogado. Kaya alam mo kung ganong karumi ang politika dito sa ating lalawigan. Naku, Ma'am. Hindi lang po dito sa lalawigan natin, kundi sa buong bansa. Matagal na po kasing umiiral ang bulok na sistema ng politika sa ating lipunan. At kahit at sinong presidente pa ang umupo, walang magagawa. Kaya nga ayoko na eh. Suko na ako. Gusto ko na lisanin ang magulong mundo ng politika. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat naman at kasama kita ngayong birthday ko. Siyempre, pwede ba naman kitang baliwalain? Nagawa mo na yan last year. Dahil mas ginusto mo makasama mga kalyado mo sa politika. Kaya nga gusto kong bumawi ngayon. Sabihin mo kung anong regalong gusto mo. Kahit ano, basta't kaya ko, ibibigay ko. Huwag na. Dahil sigurado mabibigo lang ako. Bakit? Ano ba yun? Sige na, Pamela, sabihin mo kung anong birthday wish mo at tutuparin ko. Huwag na nga. Dahil ayoko lang madismaya. Pinapangunahan mo kasi ko eh. Sabihin mo muna bago ka... Iwan mo ang politika. Yan. Yan ang birthday wish ko. Pamela? O ano? Kaya mo ba? Ang dami mo naman pwedeng hilingin. Bakit yun ba? Dahil hindi ako matatahimik hanggat nasa loob ka ng marumi at komplikadong mundo ng politika. Ayokong sabitin mo ang naging kapalaran ng tatay mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mangyayari yun. Dahil... Oh no! Dumapa ka! Basta dumapa ka, bilisan mo! Heto na nga bang sinasabi ko eh. Ano ba problema? Nadaplisan lang ako sa braso. Tapos wala ka naman tama.
Yung mga bodyguard kong malubha dahil nakipagbarilan sila sa mga guns na yun. Yun na nga eh. Kung wala kang bodyguard na nagbabantay sa labas, baka nasa morgue ka na ngayon. Hindi lang ikaw, kundi pati ako. Pero buhay pa rin tayong pareho. Kaya magpasalamat na lang tayo. Pero hanggang kailan, Ramil? Hanggang kailan malalagay sa peligro ang buhay mo? Huwag mo nang hintayin pang may mas malalang mangyari. Kaya kalimutan mo ng politika. Pamela, ang sabi mo sa akin noon, susuportahan mong desisyon ko kapag pumasok ako sa politika. Bakit? Bigla yatang iba na ngayon ang ihip ng hangin. Oo, noon yun. Pero dahil sa mga nasaksihan ko at kung paano ito nakaapekto sa relasyon natin, nagbago na ang isip ko. Hindi lang ito ang una, dahil ilang beses nang may nagtangka sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Dahil hindi pa tapos ang aking misyon. Marami pa akong plano para sa ating bayan. Paano naman ako, Ramil? May plano ka rin ba para sa akin? Okay. Pagkatapos ng eleksyon, matalo man ako o manalo, paplanuhin na natin ang ating kasal. Ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin 3 years ago. Pero hanggang ngayon, para pa rin akong tanga na umaasa sa wala. Konting panahon na lang ang hinihiling ko sa'yo. Konting tiyaga na lang at maaayos din ang lahat. Once and for all, Ramil. Dapat ka na siguro mamili. Alin ba ang mas mahalaga sa'yo? Ako o ang iyong ambisyon? Kumusta ka na? Okay na ako, Henry. Baka bukas lang pwede na akong umuwi. Oh, kumusta na pala yung preliminary investigation sa nangyari? May resulta na ba? Meron na bang suspect ang mga investigador? Wala namang ibang pwedeng gumawa yun kundi ang mga kalaban mo sa politika. Marami ka kasing binanggang drug lord at gambling lord. Tapos, malapit ng eleksyon. Kaya posible ring mga politikong kandidato ang gustong magpatumba sa'yo. Ganyan-ganyan din ang nangyari sa tatay mo, di ba? Mga karibal niya sa politika ang nagpatumba sa kanya. Kung ganon, posible ring suspect si Kuya Brando. Pinaghihinalaan mo ang sarili mong kapatid? Sasabi mo lang, di ba? Gusto kasing kumandidato ni Kuya bilang gobernador. At alam niyang akong pinakamahigpit niyang karibal. At sa palagay mo, magagawa yun ni Brando? Ano ka ba, Henry? Para namang hindi mo kilala si Kuya. Utak kriminal din siya. Sa katunayan, marami na rin siyang ipinatumba. At kapag napatunayan kung siya ang may pakananon, humanda siya sa akin. Hindi ko siya uurungan kahit hanggang kamatayan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bango mo ah. Siyempre. Kita mo naman bagong paligo ako. At Shield Bath Soap ang ginamit ko sa Mon. Kaya pala panayan dikit mo sa akin. Mukhang alam ko na ang nasa isip mo. Forget about it, Sabrina. At wag na wag mo kung kukulitin. Bakit naman kasi kansilado na yung credit card ko? Masyado ka magastos. Mamumulobi ako kung hindi ko puputulin ng luho mo. Ano bang luho ang pinagsasasabi mo dyan? Barya lang naman yung ginagastos ko ah. Milyones ang gastos mo kada buwan. Yung ba sinasabi mong barya? Oo nga, pero barya pa rin yun. Kumpara sa kinikita mo. Sa pork barrel mo pa, oh. Wala na. Tapos na ang dilihensya ko dahil last term ko na. Kaya sa ibang posisyon na ako kakandidato. At
Pag natalo ako, tapos na ang ating maliligayang araw. Sineswerte ka pa rin, Tol. Mahina ka kasing dumiskarte. Palpak ang plano mo. Mukhang may tinutumbok ang pananalita mo, ah. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi lang ikaw, marami kayo. Yun na nga eh. Sa dami ng mga kaaway mo, bakit pati ako isinama mo sa iyong pinaghihinalaan? Gusto mong kumandidato bilang gobernador. At alam mong ako ang malaking hadlang sa iyong ambisyon. Kaya may malinaw kang motibo para itumba ko. Sa lahat ng ayaw ko, yung pinagbibintangan ako ng walang sapat na ebidensya. Pag napikon ako, tototohanin ko paratang mo. Huwag mo akong hahamunin dahil hindi kita uurungan. At kung merong tutumba sa ating dalawa, titiyakin kong ikaw yun. Kaya mag-ingat ka dahil malapit nang isulat sa lapida ang iyong pangalan. Hindi ko alam kung anong binabalak ni Ramil. Kaya dapat lang na lagi akong nakahanda. Hindi sapat na umasa lang ako rito sa 2 bodyguard ko. Kailangan ko ng dobleng pag-iingat. Pinagbantaan ako ng tarantado kong kapatid. At hindi ko yun dapat baliwalain. Uunahan ko siya. Kailangan kumilos ako sa lalong madaling panahon. Sir, may umarang na kotse sa ating harapan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Naku! Bumukas ang bintana, sir! At may baril na tinutok sa atin! Wag! Ito na nga ba ang katapusan ni Brando? At sino ang tumambang sa kanya? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz sa papel na Ramil. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.